Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na Birhen Maria. O ang tinatawag nating the Feast of the Assumption of Mary. Iba ang ascension sa assumption. Ang ating Panginoon ay umakyat sa langit. Sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang kapangyarihan, dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos. Pero ang ating mahal na ina was assumed into heaven. Siya'y inakyat ng Diyos. Dahil ang ating mahal na ina ay malinis sa kanyang katawan at kaluluwa. At ito ay hindi hinayaan ng Diyos na malusaw o masira. Ang dakilang kapistahan na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ano ang pag-asa natin? Na dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, dahil sa kanyang awa, darating din ang araw na tayo ay iuuwi niya sa langit. Iaakyat niya sa langit. Dadalhin niya sa kanyang kaharian. Pero mahirap iakyat ang tao na ayaw magpabuhat, magpatulong. Bumibigat ang ating mga kaluluwa, ang ating buhay, pag tayo ay walang tigil pa rin sa pagkakasala. Kaya naman sa banal na misang ito, tayo'y magpakumbaba sa ating Panginoon. Aminin natin ang ating mga pagkukulang. Muli, tayo'y manalig, manampalataya sa Kanya para sa gitna ng ating mga paghihirap at problema, mabuhay muli ang ating pag-asa na merong magandang katapusan na naghihintay sa atin. May langit na hinanda ang Diyos para sa ating lahat. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at sabay-sabay natin sabihin, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian.
Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-sinisang mahal na Birheng, ina ng anak mong mahal, ay iyong inakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birhen ina naming mahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa akla ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulong niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang. Sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig, buhat sa langit, na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yung reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y uliningin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin,
Sa iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y kanya-kanyang kagdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huliang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng saling lahi. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Binagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niyang mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya
ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Paano po kung sasabihin ko sa inyo, may paraan para malaman natin ang ating mga kinabukasan? Maniniwala po ba kayo? Do you want to know the secret to see what lies in your future? Sigurado, marami ang interesado diyan. Bakit? Di po ba isa sa mga palaging inaalala natin yan sa ating buhay? Kung ano ang mangyayari sa atin, sa ating kinabukasan. Kung ano ang mangyayari bukas. Kung ano ang naghihintay sa ating mga hinaharap. Sigurado maraming misis, concern yan. Kailan kaya titino yung asawa ko? Baka yung mga iba, tinatanong, pinapanalangin, Panginoon, kailan ko mababayaran lahat ng aking utang? Meron din sigurado, matagal na nagdadasal at tinatanong, O Diyos ko, kailan ba ako gagaling sa aking sakit? Baka isa yan sa iyong mga dinadasal araw-araw, Panginoon, sana naman makatapos ang aking anak. O baka yung mga iba, tapos na sa pag-aaral yung kanilang mga anak, pinapanalangin naman na magkaroon ng magandang trabaho, na pumasa na sa visa, makapag-abroad. The future is always our concern. Amen? And because we are unsure of the future, many times, that gives us an absence of peace. What we worry about many times is what lies in our future. Amen? Pero, kung gusto nyo pong malaman kung ano ang naghihintay sa atin sa hinaharap, ito po ang tandaan nyo. The best way to know your future is to imagine it, to plan for it, work for it, and believe it. Yan po yung 4 na paraan para malaman nyo kung ano ang inyong kinabukasan. Isipin mo, pagplanuhan mo, gawin mo, at paniwalaan mo, may magandang naghihintay sa iyo para sa iyong bukas. Amen? Opo, wala naman po talaga sa atin na nakakaalam kung ano naghihintay sa ating kinabukasan. Mababasa po natin yan sa Proverbs chapter 27 verse 1. Sabi po, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Pero dahil ba hindi mo alam kung anong naghihintay sa iyo o mangyayari sa iyo bukas, wala ka na bang gagawin? Marami po sa atin. Merong bahala na attitude. Pinapasa Diyos lahat. Pinapabayaan na lang ang buhay. Hindi naman po masama ang umasa sa Diyos. Hindi po ba? Pero ano ang masama? Ay yung asa ka ng asa, pero wala kang ginagawa. Ano po ang sabi ni Santiago sa kanyang sulat? That faith without works is dead. Hindi lang dapat tayo puro pananampalataya. Dapat kumilos ka at dapat may gawin ka. Amen? Kung gusto mong magkaroon ng mabuting kinabukasan, unang-una sa lahat, isipin mo ito. Imagine it. Meron po nagsabi, napakaganda, that if you can imagine it, you can achieve it. Yung iyong naiisip, pwede mo yang makuha. Hindi mo makukuha, hindi mo makakaptan kung hindi mo yan pinag-isipan. It is good to ask, my dear friends, what do I imagine most of the time in my life? Ano ang palagi mong naiisip, araw-araw, oras-oras sa iyong buhay? Mga kapatid, kagising nyo pa lang po, isipin nyo na kung paano matatapos ang araw nyo. Isipin mo, kikita ka ngayong araw na ito. Isipin mo, magiging maayos ang trabaho mo. Kagising mo pa lang, isipin mo,
na pagkatapos ng araw, uuwi kayong lahat na ligtas sa inyong tahanan. Kakain kayo ng masarap, sama-sama kayong magpapamilya. Isipin niyo po na uuwi at uuwian kayo ng inyong asawa. Isipin niyo po na pag matutulog na kayo, may kapayapaan kayo sa inyong puso. Matutulog kayo na may ngiti sa inyong mga muka. Ako po, bago po ako matulog, ang palagi kong iniisip, palagi kong ina-imagine, bukas magmi-miss ako and I will give the best homily that I can. Kaya nga po, yan ang aking nagagawa dahil nag-umpisa muna sa aking kaisipan. Mahalaga po ang iyong iniisip para sa inyong kinabukasan. Remember that, my dear friends. If you can imagine it, you can achieve it. Kaya nga po, sabi ni Stephen Covey, yung sikat na manunulat, always begin with the end in mind. Bakit po sa tingin nyo, meron po mga tao na nadidepressed at nalulungkot? Ang lungkot, nag-uumpisa din po yan sa isip. Amen? Kung ini-imagine mo na mapuputulan ka ng kuryente, nakukunin ang iyong sasakyan, na titigil sa pag-aaral ang iyong mga anak dahil wala kang pambayad. Yan nga po ang mangyayari sa buhay niyo. Maghihina kayo. Kung palagi mo na lang ini-imagine na niloloko ka ng iyong asawa, araw-araw maiinis ka, magagalit ka. Kung ini-imagine mo na mamamatay ka dahil sa iyong sakit, talagang iiksi ang buhay mo. Amen? If you keep on imagining the negative, you will always receive and experience the negative. Remember that your thoughts becomes your reality. Ang iyong mga naiisip hindi malayo ay mangyayari yan. Kaya nga po sa Biblia, napaka-graphic, napakalinaw ng larawan ng ating katapusan, ang tinatawag nating langit. Our destiny is heaven. And the Bible has made it clear what heaven looks like. Ang langit daw ay isang syudad. Nandiyan ang mga anghel, ang mga santo. Sabi pa nga ng ating Panginoon, nauna siya dahil gumawa siya ng maraming kwarto. Ibig sabihin, pag tayo ay tapat, pag tayo ay talagang nananalig sa Diyos, kung tayo mapupunta sa langit, may lugar tayo doon. At sabi po, sa Book of Revelation, sa katapusan, pag tayo nasa langit, wala nang luha, wala nang sakit, wala nang problema. Bibigyan daw tayo ng bago ding katawan ng Diyos. Imagine that, and you will receive that in the end. Kaya nga po, hindi natin mararating din ang langit kung hindi natin ito sinasama sa ating mga iniisip. Tandaan niyo po, ang atleta, hindi po siya makakarating sa finish line kung ang palagi niyang tinitignan ay ang mga hadlang. Amen? Kaya nga, tanong mo sa sarili mo, ano ba yung mga palagi mong iniisip? Baka naman hadlang yan sa'yo para maranasan mo at marating mo ang langit. Mga kapatid, mabuti at maganda kung iniisip natin ang pera, ang ating trabaho, ating pag-aaral, yung mga kapatid natin na OFW, iniisip paano makauwi dito sa Pilipinas. Yung mga may sakit, iniisip nila kung paano gumaling. Mabuti at maganda mga bagay na yan. Pero sana wag nating kalimutan na palagi nating isipin sa kahuli-hulihan ang buhay natin kasama ang Diyos sa langit. Pangalawa, malalaman mo ang iyong hinaharap, ang kinabukasan, kung pagpaplanuhan mo ito. Remember, my dear friends, you can never reach your destination if you do not plan for it. Kasi po wala naman nagtatagumpay na tsambahan lang at aksidente. Ang kasabihan nga, if you fail to plan, you plan to fail. Pag nabigo ka na magplano, nagplaplano ka ng mabigo. At para po maging matagumpay tayo, kailangan siguraduhin mo ang iyong plano. Simple lang. Hindi naman natin kailangan ng mga malalaking plano. Dahil pag malaki ang plano,
malaki din ang tsansa na mabibigo ka. Simplihan mo lang, liitan mo lang ang iyong pagpaplano para agad mo yang makamtan. Make your plans small and achievable. Paano kaya yaman? Pagplanuhan mo, kahit tig 20-20 lang ang pag-ipunan mo, araw-araw. Mahirap po ba yun? Paano ka papayat? Mag-exercise ka kahit na tigpa 5 minutes a day. Yung mga iba, kaya nga hindi nakakapag-exercise kasi iniisip dapat 1 oras. Kung hindi mo kayang 1 oras, kahit 5 minutes lang, kayang-kaya. Di po ba? Paano ka papatawarin ng iyong asawa, ng iyong mister, o ng iyong misis dahil nagkasala ka, niloko mo siya? Simple lang. Yakapin mo yan araw-araw. Halikan mo oras-oras. Gawin mong home screen ng cellphone mo, yung picture niya. Bigyan nyo ng pera. Ano mangyayari? Patawarin kayo niyan. Mai-in love sa inyo yan. Maibabalik nyo ang kanilang loob sa inyo. The simpler the plan, the better. Amen? Kaya nga po, ang ating Panginoon, binigyan tayo ng simpleng mga plano kung paano tayo makarating sa langit. Ano ang sabi ni Jesus? Ano ang turo ng ating Panginoon? Magpakain ka ng gutom, magpainom ka ng nauuhaw, magbisita ka ng nakakulong o kaya ng may sakit. Huwag kang makasarili, huwag kang palaging matakot, manalig ka palagi sa Diyos. Di po ba napakasimple na mga bagay na yan? Maraming mga nabibigo dahil masyadong malaki ang kanilang mga plano. Hindi mo naman kailangan na magpari o magmadre para makarating ka sa langit. Simple lang po ang kailangan nating gawin. Ano ang plano? Yung magmahal ka lang ng lubos. Amen? The best plan, the simplest plan to reach heaven is that in everything that we do, let us do it out of love. Pangatlo, work so that you can determine your future. Kung hindi ka kikilos, kung hindi ka magtatrabaho, nananaginip ka lang. If you want to have a blessed future, then work and work for the Lord. Ano po ang sabi na kasulat? Turo ni San Pablo in Colossians chapter 3 verse 23. Work with all of your heart as if working for God, your master, and you will receive an inheritance from the Lord as your reward. Magtrabaho ka, di lang para sa sarili mo, kundi magtrabaho ka para sa Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan, mga kapatid, alay mo sa Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Alay mo sa Diyos lahat ng pagpapagod mo. Pag nagtatrabaho ka, sabihin mo, Lord, I offer you this work. Itong aking pagod, sa inyo po ito. Kung nag-aaral ka, sabihin mo, Lord, ito pong aking pag-iintindi, pag-uunawa sa aking pinag-aaralan, sa inyo po ito. Kung nalulungkot ka, magdasal ka, sabihin mo, Lord, itong pinagdadaanan kong mabigat at masakit, para po sa inyo ito. Kung nagpapagaling ka, sabihin mo, Lord, itong aking pagtitiis, sa iyo ito. Mga kapatid, tandaan po natin na kahit na ikaw ang nagtanim, ang Diyos pa rin ang magpapatubo. Amen? So, work, but ask the Lord to bless the work of your hand. Yan yung pinakasigurado na malalaman mo, ano ang iyong kinabukasan. Ito ay pinagpala dahil ang iyong trabaho ay pinabasbas mo sa Diyos. Fourth and last, your belief will determine your future. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan, yan ang mangyayari sa iyo. Ano po yung unang milagro na ginawa ni Jesus? Basahin niyo po sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang pagpapalit ng tubig naging alak. That is the first miracle of Jesus. At sino po ang lumapit sa Kanya? Sino pong nakiusap sa Kanya? Sinong naniwala sa Kanya na magagawa niya yon? Hindi yung mga kinasal, hindi yung mga lingkod, yung mga nagsaserve ng alak, ang Kanyang ina lang. Si Maria, siyang lumapit, siyang nakiusap, si Maria ang unang naniwala sa Kanya.
The first believer of Jesus was his mother, Mary. At tingnan niyo po yon dahil po sa malalim na paniniwala ni Maria. Kaya isang dahilan yan, inakyat siya ng Diyos. Inuwi siya ng Panginoon sa langit. Mapapabayaan ba ng anak ang kanyang ina na malusaw, mawala dito sa mundo? Di ba hindi? Dahil naniwala ang ina sa anak. Kaya naman kung nasaan na ang anak, nasa langit, inuwi din niya, dinala ang kanyang ina. Mga kapatid, ano ang nakakaangat sa ating pagkatao? Pera ba? Kapangyarihan? Kasikatan? Hindi po. Maaring sa mundong ito, tumataas ang tingin ng ibang tao sa iyo pag meron ka ng mga bagay na ito. Pero hindi yan ang nakakaangat ng tingin ng Diyos sa atin. Para sa Diyos, ang mga bagay na yan ay pabigat. Amen? Dahil hindi naman natin kailangan ng mga bagay na yan sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen? Tanging ang Diyos lang ang makakaangat sa atin papunta sa langit. Kung naniniwala po tayo na walang imposible mangyayari. Amen? Meron pong pumunta dito sa parokya, isa pong abogado. At nagkwento siya, sabi niya, Father, 6 times na po akong bumagsak sa bar exam. Ayoko na po sumubok dahil sobrang na-trauma ako, sobrang napakasakit, ginawa kong lahat. Paulit-ulit na lang, gumastos ako, nawala, walang kwenta yung aking pagod. Pero nung minsan, Father, nagpe-Facebook ako, nakita ko dumaan yung inyo pong feed, yung inyong video at sinasabi nyo, maniwala ka lang. At yun pong mga salita nyo, pinanghawakan ko, Father. Kaya sumubok po ako muli. Nag-exam po ako ulit sa bar exam. Alam niyo po, Father, kahit na 7th time na, 7 is the blessed number. Pumasa na po ako. Salamat po, Father, sa mga salita niyo. Sabi ko, pasalamatan mo din ang sarili mo dahil naniwala ka sa Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos dahil sa tulong niya, pumasa ka. See, my dear friends, what great faith can do. It can create your future. Di ba, sabi ng ating Panginoon, basta't meron ka lang maliit na pananampalataya, masasabi mo sa bundok na umalis ka dyan. Hindi po ba yan paggagalaw, pagsasaayos ng kinabukasan? My dear friends, your belief will make or break your future. Kaya kahit na tayo ay nahihirapan, nabibigatan at nalilito, kung yan lang ang iyong magagawa, manalig, maniwala, huwag kang titigil. Yan ang makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng isang maganda at pinagpalang kinabukasan. Mga kapatid, pagdating din po ng araw, tong ating pag-asa, nakamukha ng ating mahal na ina, si Maria, tayo din ay uuwi sa langit. Darating din ang araw, maniwala ka, umasa ka. Kamukha ni Maria, makakakanta ka ng isang awit ng tagumpay, basta't huwag mong kalimutan. Una, isipin mo palagi ang isang magandang bukas. Pangalawa, pagplanuhan mo kahit na napakasimple, paliit-liit. Pangatlo, magsipag ka, magtrabaho ka, kumilos ka, gawin mo ang lahat, alay mo sa Diyos. Kahuli-hulihan, palagi kang manalig, palagi kang maniwala. Sa misa pong ito, hingin natin muli ang dasal ng ating mahal na ina na tayo ay palakasin sa ating paglalakbay. Naghihintay ang isang maganda, masarap at maliwanag na bukas. Naway wag tayong titigil dahil ang pagpapala ng Diyos palagi niyang binibigay sa atin. Tuloy lang. Huwag kang susuko, maniwala ka. Amen. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nagbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian, nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalataya, patuloy pa rin na naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, ihatid nating kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. At ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa mundo naway, maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon ng langit at lupa, nakakarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming nilwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Kristo na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo ngayon mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng Mahal na Birhen, inakyat sa langit ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang
pumainlalang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Ngayon inakyat ang mahal na Birhen Maria sa langit, ang pasimulang larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayanan sa iyo'y nananalig. May pag-asang kasiyahan kami sa iyong pagpapalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak. Nung siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami hatian ng kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama naming ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Birheng Maria, dala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag ang takdang lulupig kay Satanas, tao'y ililigtas. Iyong tunghan kaming nananambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang namin mahina't makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon aming nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang. Pagkaloob mo kami malwalhating makarating sa pagkabuhay pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen Maria, inakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pag-akyat ni Maria sa langit ay ang ating pag-asa. The highest good that we should aim, that we should desire, is to be in heaven. Pero madalas, pag iniisip natin ang langit, nakakalimutan natin ang Diyos. Mga kapatid, walang langit kung wala ang Diyos. Kaya nga, kung gusto mong maranasan ang langit sa iyong kinabukasan, kailangan imagine yourself to be with God always. Plan your day to be with God. Work and offer everything to God, and believe that God is always with you. Sa iyang katangian ni Maria, bakit hindi siya pinabayaan ng Diyos na mamatay? Bakit nagpasya ang Diyos na siya'y iakyat sa langit? Dahil walang minuto, walang segundo sa buhay ni Maria na siya ay lumayo sa Diyos. Kaya nga po, sa araw na ito, ating ipagdasal isang simpleng panalangin. Be with me, Lord, always. May that be also your prayer for your family. Be with my family, O Lord, always. Dahil pagkasama mo ang Diyos, yan ang pinakasiguradong magandang kinabukasan na nakahanda at naghihintay para sa iyo. Again, this is our assignment, a simple prayer. Repeat it over and over again. Be with me, Lord, always.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.